7 na. Matatapos ko lang kumain ng breakfast. Si Kira din, nakakain na siya actually kanina, mas nauna pa siya. So ito yung tira niyang prutas, hindi na niya naubos. So ito yung breakfast ko, ubos. Nagawa kasi ako kagabi ng overnight oats. Para busog talaga sa morning ba. So maghugas tayo para makapag-shower. Ano ba yung plan ko today? May work ako today. Doon ako sa aking fish and chips. Tapos sa hapon, pagkatapos ko mag-work, uwi muna ako dito sa bahay. Kasi si Kira hanggang 4:30 siya today kasi meron siyang drama sa school. Parang ganun nata. Tapos, swimming after. Punta ako kila mother-in-law mga hapon, mga 3:30. Punta ako doon, maglakad ako. Doon ako hanggang matapos yung swimming ni Kira. Well, sunduin niya si Kira. Ako naman yung kasama ni mother-in-law. Kasi nga, bawal pa siyang mapag-isa. Just in case ba magtayo-tayo siya. Gagi, init. Wala siyang kasama. So, yun. Para maglinis-linis dun sa garden niya. Lalo na mainit. Mag-load din ako ng washing today kahit mga decolour lang. Kunti lang naman. Mag-shower muna ako guys para i-charge ko din itong camera. Para mamaya paggamit ko full charge na. Okay? Tadaan! So katatapos ko lang mag-shower kasi yung dandruff ko, dami na naman siya. Mag-comment nga kayo kung ano yung shampoo para sa dandruff. Kasi na-try ko namang mag-head and shoulders. Or ano pa man, hindi pa rin siya nawawala. Pero nung umuwi kami sa Pilipinas, nawala naman siya. Wala naman akong dandruff, maganda yung tubo ng buhok ko. Iwan ko, ngayon nandito na naman kami sa UK. Bumalik na naman siya. Siguro sa tubig talaga siya, no? Or siguro sa weather. So anyway, may tumawag na yung mga scam na mga Indian. So nakipag-usap ako sa kanya. Sabi niya, nanalo daw ako ng 47,000 pounds sa crypto or something like that. So gusto ko ba daw ipa-activate yung napanalunan ko? Sabi ko, no, I don't know about things like that. Tapos sabi niya na, well, pag hindi mo daw kukunin, so hindi namin siya i-activate. So pag kukunin mo daw, i-activate mo. So meaning, kung i-activate nila, so magbabayad ka ng 150 pounds. Ganun yung sabi niya. So sabi ko sa kanya, sa'yo na lang kaya yan kasi hindi ko alam kung paano siya, kubrahin ba yung pera. Tapos sabi niya, no, I'm just here to inform you na, yun nga, nanalo ka. Tapos sabi ko, no, hindi ko naman yan kailangan. Sa'yo na lang kaya. Marami talagang mga scam, no, kahit saan. Tumawag kasi siya, wala akong ginagawa. So sabi ko, sagutin ko. Tapos kinuha ko agad yung camera para nga yan ako i-video. So anyway guys, hahaba na naman yung vlog na to. Punta na ako sa work. Tapos mag-vlog na lang ako mamaya pag on the way na ako doon kila mother-in-law. Okay? Good afternoon everyone! So anong oras na ba? 3:31. Dito na din si Dave. Para makasama siya at makita niya si Kira ba? Tingnan niyo yung mga bahay dito. Oh. Walang mga tao sa labas. Sa Pilipinas at this time, marami nang pandikoko. Pandesal. Hinihingal na naman ako no kasi nag-vlog tayo na, naglalakad. Kailangan natin maging healthy para mawala yung hingal. Yung school ni Kira, nandun lang din sa other side. Dito kasi ako dumaan sa other side kay nagdadaan ako dun sa town. May makikita na naman akong mga kakilala ko. So, ang ending, mag-chat. So, malit na tuloy ako. Ay, mag-vlog na lang ako pag nandun ako kila mother-in-law kay hinihingal ako eh. Tayo sa labas nila mother-in-law. Tapos magpahinga muna ako ng mga 10 minutes. Tapos ano ko sa garden or magpunas-punas, ganun. Hindi niya naman ako sinabihan pero kailangan mo maganito, ganyan. Ako naman yung gusto pumunta dito para mabisita ko din siya ba. Kasi yung sister-in-law ko, babalik na naman yun siya sa Thursday or Friday, sabi niya. Gumawa kasi siya ng parang meal plan ba. Para hindi na sila magluto. Kasi nga, hindi ba mahirap na siya magtayo-tayo. Tsaka si father-in-law ko, hindi man yun marunong magluto. Yung alam niya lang is yung mag-toast or porridge, ganun. Pero yun talagang luto, like dinner, hindi yun marunong. Ginawan sila ng aking sister-in-law ng 4 days, 5 days meal plan.
And then sa pagbalik niya, gawa na naman din daw siya. Dito na tayo sa labas. So, mag-vlog na lang ako mamaya pag nandun ako sa labas. Sa garden ba? Hello? Shasha, oh. Tingnan niyo yung picture ni Kira dito. And sino to? And tomorrow on Thursday. Today's Tuesday, Wednesday, Thursday. Nagtimpla ko yung kape ni Mama. Hindi ko dinala yung salamin kaya ito lang. Pardon? Yes. Hindi niya yung ginawa ni Kira. Reminder. That's a whole magazine if you want to take a whole one, no. Mamiss Vista, guys. Gustong gusto ko yung ganito, nagaganito ako. Nung una, nung wala pa akong anak, lagi ako pumupunta dito kada Friday. So, ito yung ginagawa ko, naghintay ako kay Dave galing work. Pinupuntahan ako ni Dave dito after work. I love my family, oh yes I do. They make me smile when I feel blue. Mom and dad, so kind and true. Sisters, brothers, I love you
enjoying this free time in my own special space, relaxing, just being me. Sunlight streaming through the window, reading on a cozy sofa. Lapit na. Madali lang naman wag ganun. Madali lang pag may ganito ba. Si Dave at saka si father-in-law nandun sa lesson ni Kira. Malapit lang naman. Dito lang. Mga 5 minutes drive lang. Nakaka-relax pag ganito ba. Mamisbis sa Bisaya, mamisbis. Minsan mamisbis sa Tagalog. Mga Tagalog. Ano yung mamisbis? Magdilig. Kalain nun sa Tagalog magdilig ng halaman. Kaka-relax. Okay. All done. Tapos na. Nakauwi na kami 20 minutes ago. Anong oras na? 6:18 na ng hapon. Nagluto ako ng dinner. So, nagpakulo lang ako ng broccoli. Nag-air fry ako ng sausage. Tapos, nag-microwave ako ng mashed potato. At alam nyo ba, pagka uwi namin, so tinignan ko yung bag ko kasi kinuha ko nga yung aking cellphone. May 20 pounds doon. Siguro si mother-in-law yung naglagay nun, walang iba kundi siya yung naglagay. Kasi nung pumunta ako doon sa labas, nag-ano ba sa mga tanim niya, siguro yun yung time na nilagay niya yung 20 pounds. So sabi ko kay Dib, hindi naman ako nag-expect na bibigyan niya ako ng pera, pero ganyan talaga yan siya. Kahit nung una pa, nung wala pa si Kira, nung ako pa lang dito sa bahay, pag wala akong ginagawa, pupunta ako doon, ganun din yung ginagawa ko. Binibigyan niya din ako, sabi ko, I don't need it. Like, I'm not here for you to give me some money. Pero ganun talaga siya. Ganun, mabait kasi talaga yun siya, guys. Ganun talaga siya. Kahit sa iba, ganyan siya. So, anyway, tingnan nyo yung certificate ni Kira. Stage 4 na siya sa kanyang swimming. Nasa sala si Kira kay napagod sa swimming niya. Ay, nagluto na ako ng dinner nila. Ako, hindi pa ako gutom kasi after ko mag-work, umuwi ako dito. Tapos nag-lunch ako, kumain ako ng rice. Tapos yung tira naming chicken nung, kailan ba yun? Yung Sunday. Yun yung kinain ko. Pero kung gutumin mo na ako mamaya, mag-ano na lang siguro ako, mag-toast or something. Mag-ano ako ng gravy sa kanila. Bigyan natin ng gravy. Yung binigay ni mother-in-law, ibigay ko na lang yun sa kapatid ko kasi kailangan niya ng pumunta sa Cebu. Kasi by the way, natanggap siya sa work. Mag-work siya sa airport. So, nag-send na ako sa kanya. So, ibigay ko na lang din yun sa kanya kasi parang kulang pa daw yung pang ano niya, pang requirements. So, i-send ko na lang yun mamaya sa kanya para pang dagdag. Kasi kulang pa. So, yeah. Ito na. Madali lang naman gumawa nito. Wala na kasi akong time kaya madali ang dinner lang yung ginawa ko. Paborito din kasi nilang dalawa yung mga ganito. Ako hindi ako nabubusog mga ganito. Okay. Paras lang naman sila ng ano.
Ito kay Kira or kay Dave. Say ya. Dave, Kira! Dinner's ready!